Isang maalab at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Gayon din po sa mga kapatid sa Paisawan, Bagakbataan, sa ating po mga minamahal na panauhin. Gayon din doon sa lahat ng mga regular na nanonood sa ating YouTube channel na ngayon po ay laganap sa buong mundo. No? Inaanyahan ko po ang lahat na manalangin. Mahabaging Ama, pinupuri ka namin at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami po ay umaasa sa isang bagong pag-asa, kagalakan at kapayapaan, alinsunod sa iyong kalooban. Bigyan mo nga po kami ng pusong masunurin sa lahat ng iyong layunin. Akayin mo ang aming mga paa sa gabay ng magandang balita upang magawa namin ang iyong mga panukala. Diyos na walang hanggan, ibinigay mo sa amin ang pinakadakilang kaloob, ang buhay na walang hanggan. Tulungan mo kaming ingatan ito ng buong katalinuhan, naway lalo kaming lumago sa iyong kagandahang loob, kabaitan, pagpapatawad at pagmamahal. Patuloy mo pong puspusin at gamitin ang iyong abang lingkod at mahayag nawa ang iyong buong kaniningan sa aming lahat. Naway patuloy naming maranasan ang iyong banal na salita sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Matatapos na po ang taon at ilang oras na lamang ay magwawakas na ang panahong 2023 at ito'y masusulat na lamang sa kasaysayan. Sabi po ng salita ng Apostol Pablo, bilang pagwawakas, yun po yung sinabi niya, no? Ito po yung panimulang salita ni Apostol Pablo nang tapusin po niya ang kanyang liham. Isang liham kung saan ay inilarawan po niya. Una, ang mga tinanggap ng bawat Kristiyano kay Kristo, ang mga kagaya ng mga espiritual na pagpapala na binanggit niya sa chapter 1 ng Efeso 6, no? Inilarawan rin niya ang posisyon ng Kristiyano kay Kristo. Ang mga mamamayan na kasama, no? Ang mga banal at kaanib ng sambahayan ng Diyos. Doon po sa chapter 2 and chapter 3. Gayon din, ibinigay niya ang mga layunin ng Kristiyanong na kay Kristo, no? Ang lumakad ng karapat-dapat sa kanilang pagkakatawag. Binanggit ito sa chapter 4 to 6. Ngayong umaga, upang maisakatuparan po ang mga layuning ito, no, ang panghuling alalahanin ni Apostol Pablo ay maging malakas, spiritually and physically, ang bawat Kristiyano sa aklat na tatalakayin natin ngayong umaga mula sa Efeso 6, mula 10 hanggang 20. No? So sa ating paksa na pinakahuling serye sa Efeso, isasaalang-alang natin kung ano ang mga sinaysay ni Apostol Pablo tungkol sa mahalagang paksang may pamagat na standing strong in the armor of God. No? Isang napakahalagang mensahe ng paghahanda sa pagpasok ng taong 2024. No? Sa pagsisimula ng ating mensahe ngayong umaga, alamin natin ang pinanggagalingan ng lakas na ito. No? Roman number 1, the source of this strength. Saan po nagmula ang kalakasan at ano ang habilin tungkol dito? Bakit ito inilaan para sa mga nangangailangan? Basahin natin mula sa Efeso 6, mula 10 hanggang 11, unang bahagi. Sabi niya, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos. No? Letter A, puntahan natin letter A. Now, this strength comes from the Lord. No? Pansinin natin at tutukan yung sinabi ni Apostol Pablo sa talatang ating binasa kanina. Ang sabi niya, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon. Tingnan po nyo,
hina-highlight ko po yung mahalagang mga punto rito. No? Magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at yung isa sa kanyang dakilang kapangyarihan. Meron pong kalakasan at kapangyarihan mula sa Diyos na maaring gamitin ng Kristiyano na higit sa kanilang sariling kakayahan. No? Kaya binanggit ito ni Apostol Pablo sa kanyang panalangin. Napakahalaga po niyan. No? Wala pong ibang paggagalingan, yung pagpapatibay na yan, kundi galing po yan, kalakasang yan sa Panginoon. At nagmula yan sa kanyang dakilang kapangyarihan. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Efeso 1:18 hanggang 19, ang sabi niya, naway liwanagin ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. At kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Dakila ang Diyos at labis ang Kanyang kapangyarihan para sa mga sumasampalataya. Amen po ba? Naintindihan po ba natin yun? Dakila, no, ang Diyos. At ang sabi, labis ang Kanyang kapangyarihan para doon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ito po ay, ang katibayan nito ay nung buhayin niya ang mga patay sa Espiritu. Katulad natin, mga dating patay sa Espiritu, at pagkatapos ay pangalagaan ang kanilang spiritual na buhay. No? Ibinangon niya ang mga taong patay ang Espiritu, at sa pamamagitan din ng gayong kapangyarihan, no? Ibinangon naman tayo ng Diyos kay Kristo Jesus, tulad ng panalangin ni Apostol Pablo sa Efeso 3:16. Ang sabi niya, idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ito po yung kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. No? Maraming tao hindi po alam ito, even Christians, no? Of course, we attend the church regularly. Andito tayo, pero aware ba tayo doon sa mga nakakamtan natin mula sa Diyos? Aware ba tayo doon? O mahalaga lang sa atin ang dumating at makipag-usap sa mga kapatid, makipag-fellowship, no? Alam ba natin kung ano yung mga bagay na tinatanggap natin sa araw-araw sa mga gawain ng Panginoon? No? Kaya nga, upang palakasin ang Kristiyano ng buong tatag, upang makayanan ang mga pagsubok, upang magampanan ang mga tungkulin, at upang luwalhatiin ang kanyang banal na pangalan. No? Ganito po yung pagpapala na iniiwan po ng mga talatang binabanggit ni Apostol Pablo sa kanyang prayer. No? Maraming mga Kristiyano ang hindi talaga nakakaalam, no? Doon sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa kanila at tinanggap na pala nila. Hindi sila aware, no? Marami pong ganyan. Katunayan, kung meron kang awareness sa umagang ito, hindi ka dapat inaantok. Nakikita ko eh. Dapat mulat na mulat ka doon sa mga bagay na sinasabi ng aklat. No? Yun, nagdilat na mga mata, mabuti. No? No? Sabi ko po sa inyo, kita kayo sa taas eh. Kasi mahalaga yung ating pinag-uusapan eh. No? Ito po yung mga pagpapalang dulot ng kapangyarihan ng Diyos. No? Kaya, ganito po ang pagpapala na iniwan ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso 3:20. Ano sabi niya? Ito yung kanyang benediction eh. Sabi niya, sa kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Tindihin niyo mabuti kung ano sinasabi niyan. Siya lang ang makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Lampas doon sa mga hinihiling natin sa mga iniisip natin. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Ang mga Kristiyano kasi nilukuban na ng presensya ng Diyos. Tayong lahat ginagabayan tayo ng Diyos. Yung mga tunay na Kristiyano. Of course, yung mga hindi po nakakilala sa Diyos, wala pong ganyan.
patuloy na hinihimok sila ng espiritu ng kalangitan para sila ay makakilala. Masumpungan nila yung katotohanan. Kaya iba eh. Pero ang Christian kasi iba na. Ando doon na po yung kapangyarihan na nagahari sa kanila. No? Kaya even, alam niyo, maski sa paggagawa ng kasalanan, ngayon, dahil nasa ilalim ka ng espiritu, alam mo, may awareness ka. Alam mo na, oh, yung bang alam mo, gagawin mo palang iniisip, sinasabi na kagad ng espiritu, mali yan, oy. Mali yan. Mali yan. Andun na kasi yung kapangyarihan nagahari eh. Get nyo? Ganun po yun. Kaya, mamimili ka lang eh kung saan mo, anong gagawin mo, no? Pero may nagpapaalala sa inyo, no ha? Katunayan, yung mga salita ng papuri sa Diyos ay isang pamamaraan ng pagbibigay ng pasasalamat natin sa Kanya. At ito po ay kahangahangang iniangkop upang palakasin ang ating pananampalataya, upang hindi tayo pasuray-suray sa mga bagay na ipinagdarasal ng apostol. No? Na para bang sobra-sobra ang mga ito para ibigay ng Diyos at asahan ito mula sa Kanya. Kahanga-hanga ang ginawa niya sa year 2023 kasi nakapanumbalik tayo. No? Isipin niyo kung hindi tayo nakabalik at marami po mga churches na hindi nakabalik. Nakakalungkot po yun. Pero salamat sa Diyos dahil tayo talagang inaalala tayo ng Diyos, ang Lord's Temple. No? Inaalala niya at mabilis tayong nakarecover. No? Naalala niyo ba dati, hindi kayo magkakatabi. Layo-layo tayo para tayo nandidiri sa isa't isa. Hindi tayo makapagkamay. Di ba? Pati nga yung fist bump. Medyo alanganin tayo. Baka may ano to. Teka. Di ba? No? Pero tingnan niyo pong ginawa ng Diyos. No? Pero kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat. No? Dahil may mga gumagalang masasamang espiritu na naman. No? Kaya narito po ang isang pinakamagandang pagbabago. Kapag binigyan po niya tayo ng labis at masaganang pagpapala, maaari pa rin po tayong humingi ng higit pa roon. Hindi naman limited yung biyayang kayang ibigay ng Diyos sa atin eh. Naintindihan niyo ba ako? Kung may kanin ka na, pwede kang humingi ng ulam. Sa payak na pagpapaliwanag, no? Pwede namang may adobo ka na, gusto mo pa rin ng menudo. Di ba? Wala namang walang limitation po yun, no? Dahil walang imposible sa Diyos. Kung ang lalagyan mo ng bigas, meron pa mga 5 kilo, pwede ka pang humingi ng dagdag. Wala namang problema po rin eh. Hindi naman po magkakagastos ang Diyos sa mga hihingi natin eh. No? Kapangyarihan po niya na punuin yung anumang mga pangangailangan natin. So, at kaya niyang ibigay ang lahat. Lahat. Kaya pag tinignan mo yung 2023, punong-puno po ito. Maraming mga kalungkutan at ligalig na ginawa ang diablo sa atin, pero hindi siya nagtagumpay. Oh? Higit pa sa lahat ng maaari nating itanong o isipin, ganito po ang paliwanag ni Apostol Pablo sa Filipos, Kabanatang 2, 12 hanggang 13. Sabi niya, kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo. Ito po ang mahalaga. Lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Ito pa, pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Hindi galing sa atin yan eh. Merong kapangyarihan ang Espiritu na siyang sumasakop sa ating buong katauhan, ang siyang nag-uudyok upang maisagawa natin yung kanyang mga kalooban. It doesn't come from us. It comes through our prayer, no, na ginagawa natin regularly, no? Kaya yung Christian talagang dapat maging masinop eh, no? Masinop. And ang nakikita ko ngayon sa future ng church na to, no, kung tayo'y babagtas sa kalooban ng Panginoon, makikita nyo ang napakalaking pagbabago sa taong 2024. Makikita nyo po yan. Makikita nyo. No? Talagang kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya upang maisakatuparan ang kanyang layunin. That is the main purpose. Ang pagsasakatuparan nito ay dumarating po sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at kalooban. Sa madaling salita, sinasangkapan po niya tayo
ng kapangyarihan, listen ng kapangyarihan upang magawa ang kanyang kalooban. Kaya kita niyo yung mga gagawin natin galing sa kanya. No, ha? Magdudulot ito ng kaluwalhatian at malaking kasiyahan para sa atin. At ganyan nga mismo ang sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 4:13. Ano po sabi? Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kanino po galing ang lakas? Wala po, hindi galing sa atin. Nakita nyo? No? Wala tayong maaring angkinin. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. 2024 is a very, very bright year for the Lord's temple. No? So, saan nagmula ang kapangyarihan at lakas na hatid nito? Puntahan natin yung letter B. Saan nagmula? This strength comes from the armor of God. No? Ito ang mahalagang baluti na nagmumula sa Diyos. Again, galing sa Diyos. Nagmumula sa Diyos. Hindi po galing sa atin. No? Ito ay kaloob niya at dapat na isuot ng bawat mananampalataya. Hindi ito isang bagay na pangkaraniwan kasi na gaya ng iniisip ng iba. Ito po ay galing sa Diyos. No? You better believe it. No? The point is, hindi po tayo pinababayaan ng Diyos sa ating kahinaan. No? Sa halip, meron pong banal na lakas na maaari nating isuot, no? Upang ingatan tayo sa matitinding labanan na ating haharapin sa 2024. Although sinabi ko kanina na 2024 is a bright year, well, alam naman ninyo nakasama natin sa lupa ang dyablo. Pero ang Diyos hindi nagpapabaya. Kaya meron siyang iniwan na baluti na kailangan nating isuot. No? Kailangan ba natin to? Roman number 2. The need for this strength. Ano po ang kahalaga nito? Bakit kailangan natin ang lakas? At para saan gagamitin ang lakas na ito? Kailangan ba talaga ito? Para saan? Letter A, to stand against the wiles of the devil. Kita nyo na? Ganito po ang paliwanag ni Apostol Pablo sa Efeso 6, 11b hanggang 13. No? Sabi niya, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo upang kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ang tindi, no? Alam mo, parang naalala ko yung mga gladiator sa loob ng arena, no? Pagkatapos ng bakbakan, may the best man win. No, ha? Ito hindi po ibinigay ng Diyos ang baluti para sa ilan lamang. Ito po para sa lahat ng Kristiyano. Sino bang gusto magsuot nito? No? Bakit natin kailangan suot ito? Kasi we're facing, yes, it is a bright year, and yet, Satan, nandito siya. No? At yan na naman ang maghahatid ng mga kabiguan doon sa mga pangarap natin. Guguluhin na naman tayo niyan. No? Didigmain tayo niyan. Kailangan natin yan. No? Isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Galing po sa Panginoon yan. Okay? Batid nating mga Kristiyano na si Satanas ay may iba't ibang paraan ng panlilinlang. Literal po ito. Tuso siya, mandilinlang, sanay sa paggawa ng kasalanan at switik. Talagang dadalihin ka nito. No? Lalo yung mga Kristiyanong walang prayer, hindi nagbabasa ng aklat, ay tapos ka riyan, kapatid. Pag gising sa umaga, binubuksan Facebook, ay, patay ka riyan. No? Naalala niyo, no? May mga, of course, nare-remind kayo, no? Maga-maga pa lang pagising, hindi pa nga nakakainom ng kape o nakakapag-toothbrush, FB na kagad ang hawak.
No? Literal po yan. No? Hindi natin dapat na pabayaan o baliwalain, no, ang mga ginagawang panlilinlang ng diablo. Dapat aware po tayo. No? Halimbawa, ang ilan po sa mga pakanahan ni Satanas ay unang-una, hinahamon niya ang salita ng Diyos. Naalala niyo po yung unang-unang kasalanan ginawa niya doon sa hardin? Sinabi pa talaga ng Diyos yun? No? Giving doubt. No? Kaya si Eva oo nga, no? Sinabi nga ba ng Diyos yun? Di ba? Huh? Sinabi ba ng Diyos na mali ang homosexuality? Sinabi ba talaga ng Diyos na dalawa lang ang gender? Yan ang mga takbo ng isip ng tao ngayon. Di ba? Ipinanganak sa lalaki yung pusong babae. Wala pong ganyan. Dalawa lang ang kasarian ng tao, lalaki at babae lang. Kaya yung mga... Sorry maraming magagalit sa akin ito sa YouTube, pero harapin niyo yung katotohanan. Huwag kayong magmaang-maangan at magtanga-tangahan. No? Dalawa lang, lalaki at babae lamang ang nilikha ng Diyos. Basahin niyo ang Biblia. Wala pong panggitna. No? Yung mga rainbow coalition ninyo, tigilan niyo yan. Wala kayong Maraming magagalit sa akin yan. Hindi bale. Magalit sila. Diba? May mga rainbow coalition, pati mga mayor, congressman, senator, mga kabaklaan. No? Sinabi ba ng Diyos yun? Di ba, nilikha niya lang lalaki at babae. Wala namang bakla ron eh. Wala rin tomboy doon. Sinong gumawa nun? Di, ginawa ng tao, ginawa ng diablo, di ba? Kasi bubulagin niya ang tao sa pamamagitan ng mga maling aral eh. Sinabi na po ng Biblia yan eh. Basahin natin 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. Sabi niya, kung may tabing pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Kita mo na? Sino po yan? Yung mga nagsusupport ng ganyan. Yung mga napapahamak. Ano sabi sa 4? Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag na magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ng Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi talaga nila makikita yan. Kasi si Satanas, binulag sila. Kasi nga, yung mga kahibangan nila, yung mga katigasan ng ulo nila, yung mga ayaw makinig sa salita ng Panginoon, yung mga tumatanggi sa biyayang hatid ng Diyos, binulag na ng diablo sa lupang ito. Malaking issue po yan, alam niyo, yung sinabi ng Diyos yun. Walang ginawa ang Diyos na bakla at saka tomboy. Sinabi ng Diyos yun? Kailangan pa sabihin pa ng Diyos yun? Sinabi ng Diyos, nilikha ako ng taong kalarawan ko. Kalarawan niya. Ano ba ang Diyos? Di ba? So, ang aral ng Diyos ay kamangha-mangha at dakila. Gayunpaman, marami pa rin po ang ayaw maniwala sa Kanya. No? Kahit na ipinapaliwanag ng buong linaw ang nais ng Diyos, ayaw tanggapin ng tao kasi gusto nila ang siyang mangyari. Get nyo? Kaya ngayon yung rainbow, marami na silang inangkin No? Pansinin nyo, baka kayo magsusuot ng t-shirt na rainbow, ha? Baka kayo member niyan. Di ba? Mundong ito, ang daming inimbento talaga, no? Mas mahalaga sa kanila yung maling aral kasi ng kanilang relihiyon na kinagisnan, kaya kahit anong pagsisikap o paliwanag na dalhin mo sa kanila, ayaw kilalanin ang kalooban ng Diyos. So, ano nangyari? Dahil dito, ang sabi, ang wika ay tinakpan ng diablo ang kanilang mga mata. Tuloy, hindi nila makita o nauunawaan ang mensahe ng Diyos sa kanila. O heto pa po sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3. Ano sabi? Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. O hindi naman nakakapagtaka yan. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ano sinasabi? Tingnan nyo. Saan sila susunod? Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu, yung binabanggit kanina sa chapter 6. Ayan o. Mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng demonyo. Hindi po katuruan ng Diyos Katuruan ng demonyo.
Kaya yung lalaki, magpapa-opera, magiging babae. Gusto ko lang tutukan niya kasi nakikinig yung mga LGBTQ, mahiya mo sila magalit. Basta ako, naninindigan ako sa kalooban ng Panginoon kung ano yung gusto ng Diyos. Yun ang paninindigan ko. Kahit na magpadala pa sila ng kung ano mga email sa akin, wala akong pakialam dyan. Babae at lalaki lang ang nilikha ng Diyos. Yun lang gusto kong puntuhan dito. No? So talagang may sinasabi ang Espiritu na sa huling araw, ayan na. No? Sa verse 2, sabi niya, ang mga katuruang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling. Kita nyo na? At may mga manhid na budhi. Meron naman budhi, kaya lang manhid. Anong ibig sabihin ng manhid? Yung po kasing manhid, hindi na po nakakadama. Manhid eh. Kahit natusukin mo yan, manhid. Kahit sabihin mo yung salita ng Diyos, totoo, ayaw hong tanggapin. Kita nyo? Totoo lahat na sinasabi ng apostol sa kanyang liham kay Timoteo. Eto pa. Eto, maintindihan nyo to kung sino gumagawa nito sa verse 3. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Sino nagbabawal niyan? Mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat na mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Walang bawal na pagkain. Pero yung pagbabawal ng pag-aasawa, mali po yun. Tayo nga, sinasabi natin na yung mga nagsasama na hindi mag-asawa, sinasabi ko mag-asawa na kayo, magpakasal na kayo. Sapagkat yun ang nais ng Diyos. Dito pinagbabawal nila yung pag-aasawa eh. Nakita niyo po yun? Huling araw na ba yan? Ang 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, ay propesiya. At ang may akda nito ay ang Espiritu ng Diyos. Siya ang author niyan. Kung saan ito ay buong linaw na naihatid at ang panahon kung kailan ito dapat matupad, ito'y nasa mga huling araw. Hula po ito eh, kung saan tatalikod ang ilan sa pananampalataya dahil sa bugso ng kanilang mga personal damdamin. O narito pa po ang dagdag ni Apostol Pablo sa Efeso 2 mula 1 hanggang 3. Ano sabi? Binabalikan na lang natin to. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Amen po ba? Mukhang hindi nakikinig yung iba. Pipito yung sumigaw eh. Bilang kaagad, 7 no? 1, 2, 3, 4, 7. Ulitin ko. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Aminin. Aminin. Wala naman talaga matuwid, sabi ng Bible eh. Lahat tayo makasalanan. No? Ano pong ginagawa natin noon? Verse 2. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At, anong nangyari? Napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Sino yung espiritu na yan? Kita nyo na? Ano pa sabi niya sa liham niya sa Efeso? Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating sariling laman. Amen po ba? Amen. Magandang kilalanin natin yan para alam natin na dati ganito kami, ngayon eto na kami. Para makita natin na malaking pagkakaiba. At saka para ma-appreciate natin. Kita nyo? Tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Salamat na lang, dumating ang Panginoon. Isipin nyo, yan ang buong kalagayan natin noon eh. Ang bottom line summary po nitong aklat na to ay, tayong mga tao ay nabubuhay po sa mundo ng kasalanan na patungo sa kamatayan. Ito ang idinudulot natin sa ating sarili sa pamamagitan ng pagbibigay katwiran sa lahat ng ito at madalas na ginagamit pa ang pangalan ng Diyos. No? Ginagawa natin ang mga bagay na ito dahil sa laman. Wala tayong alam na ibang paraan upang sumunod at mabuhay kasama ang Diyos. Inuusig rin natin pati yung mga nagsisikap na gumawa ng tama at wasto. No? Kaya ang paalala ni Apostol Pedro sa kanyang liham sa 1 Pedro 5:8 hanggang 9, ang sabi niya, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid
na naghahanap ng masisila. Naghahanap ng damay eh. Kasi ang Book of Revelations, tapos na po yung plano ng Diyos doon. Alam natin kung saan dadalhin yung diablo at yung mga demonyo niya. Tapos na po yun. Tapos na. Na-clear na po sa Revelations yun eh. So itong ginagawa niya, ali-aligid siya, naghahanap ng masisila, naghahanap ng madadamay niya. Kaya pag hindi naging maingat ang Christian, damay ka dyan. Get nyo? Napapansin nyo ba, laging ang preaching natin, laging may kasamang, may involve yung kasalanan, laging may kasalanan. Kasi kailangan paalalahanan tayo eh. Kasi yun po talaga yung problema natin. Yun talaga ang problema. Aali-aligid na naghahanap ng masisila, naghahanap ng damay. You know why? Bakit po gusto ni Satanas na idamay ang Christian, na isama niya doon sa impyerno? Para sabihin niya na ang Diyos ay failure sa tao. Para masabi niya sa harapan ng Diyos na, nag-fail ka. E tingnan mo yung mga ginawa mong Kristiyano, failure lahat. Kasama ko ngayon yan doon sa 1,000 years sa lungga. Kita niyo po yun? Kaya gusto niya mag-fail kayo, mga Kristiyano. Gising. No? Tama yung sinabi ni Apostol Pedro eh. No? Ulitin ko po, maging handa kayo at magbantay. Be watchful. Ang diablo, no? Si Satanas, ang kaaway ninyo ay parang liyong matungal na at ali-aligid na nagharap ng masisila. Verse 9, huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng gantong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Lahat po tayo biktima. No? Kaya kung di tayo magiging maingat at matatag sa salita ng Panginoon, nothing good will happen. No? Hinimok po ni Apostol Pedro ang mga mambabasang Kristiyano na maging matino ang pag-iisip. Matino, matino. At alisto dahil sa hinahabol tayo at hindi tinitigilan ng ating kaaway. Daily, pagbaba mo pala ng hagdanan, gagamitin niya ang mata mo, gagamitin niya ang labi mo at ang tenga mo, no? Para hindi ka maging matino. Tandaan nyo, ang kaaway ay ang diablo, si Satanas. Identified na po yan. No? At ang kanyang layunin ay lamunin ang mga Kristiyano ng buo. No? Layunin rin niyang magdulot ng tunay at pangmatagalang pinsala sa ating buhay upang pahinain ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Ito nyo na, para pahinain. Yung nawawalan tayo ng pag-asa. Bakit yung pananampalataya ko hindi ako kayang itindig? Ba't ganito? Totoo ba ang Diyos? Talaga bang may Diyos? Yan na po yan. Umpisa na po yan. Umpisa na po yan. Bibigyan ka ng doubt. Kaya nga pinili ko itong mensahe na to kasi kailangan talagang maganda tayo eh. This time, magsuot na tayo talaga ng ano. Di ba? Tiyakin nyo lang yung helmet kasi sa ulo nyo, ha? Panghihinain niya yung pagtitiwala mo sa Diyos. Yun ang aim niya eh. No? Maging, hindi tayo, magaling tayo, mga Kristiyano, magaling tayo mag-isip. Huwag tayong padaya. Nadaya tayo ng 2023, eto na, teka muna, magbibihis na tayong mabuti. Mamaya tignan niyo kung anong mga ibibihis natin. Tandaan niyo na tanging sa tulong lamang ng Panginoon mapagtatagumpayan ang masama. Katunayan, mababasa natin ito sa 2 Thessalonians, yung ating kuwang kanina. 3:3. Ano sabi? Ngunit, tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Yan. Diba? May mga nakapikit pa. Sabi nung kapatid, hirap na hirap ba natin? Parang may, ang tawag doon, yung magnet. Kapatid, pag nahihirapan ka, ganyanin mo. Tukuran mo ng palito. Mawawa naman itong kapatid. Siguro puyat na puyat ito. No? Next, the need for this strength. Ano sabi dito? To wrestle against spiritual host of wickedness. Tingnan nyo, you try to analyze the words. No? To wrestle against, nakikipagbuno tayo laban sa mga kasamaan. Ayan. No?
So hindi lamang si Satanas din ang kalaban natin. Binanggit na kalaban din natin ang mga pamunuan at kapangyarihan sa mundong ito. Yung mga pinuno ng kadiliman kahit sa panahong ito. At yung mga espiritual na mga hukbo ng kasamaan sa mga matataas na dako in high places. No, ha? Halimbawa, totoo pong may puwersa ang demonyo na kumikilos lamang, hindi lamang sa mga matatanda, kundi maging sa mga kabataan din. Kaya yung mga bata ngayon, iba ang interest, nakita niyo po yun. Talagang si Satanas gumagawa ng mga pati technology, hawak niya no? Ano yung mga game na nilalaro ng mga bata ngayon na napupuyat sila no? Nakakalimutan ko yung pangalan. Ayun, ML. Mobile M. Pati mga may asawa, biktima niyan. Ha? Kaya yung sweldo hindi magkasya Ayan. Di ba? Sabi nung asawa, Ling, tulog na tayo. Teka mo na, malapit na to. Ang gulo-gulo mo tuloy, natalo ako Diba? Diba? Nakaka-relate yung marami sa inyo rito. Talagang, mahiya kayo. Dapat hawak nyo, Bible, hindi di ba? Sa umagang ito, malaking kahihiyan ka. Yan lang ang kaya mong gawin. Makibakad sa Hawak ni Satanas yan, technology. No? Pati mga kabataan. Kaya mga kabataan ngayon, wala nang walang focus Kaya mga kabataan, gusto lang may pasok Hindi dahil gusto lang mag-aral. Hindi naman yung totoo yun Di ba? Kasi pagka wala akong pasok sa bahay lang sila, kawawa siya. Oy, ano man muna, linisin mo yung kwarto mo. Di ba? Magugas ka nga ng plato, nakakalat yung Hindi, mas masarap pumasok. No? Wala ka nang gagawin sa school Di ba? No? Naniniwala po ako na ang demonyo ay umiiral pa rin po ngayon tulad na nangyari noong panahon ng ating Panginoon. May mga masasamang espiritu na nag-iimpluwensya sa tao, no? Tulad ng mga aral ng mga demonyo. Again, ulitin ko pong basahin yung 1 Timothy para ma-remind tayo, chapter 4, verse 1-2. Ulitin ko, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapandindang na espiritu at sa mga katuruan ng demonyo. Yan, liwanag niya, no? Verse 2. Ang mga katuruan ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Pinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga nananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Yan po yun, no? Maaaring hindi po natin lubos na nauunawaan kung paano kumikilos ang mga pinuno ng kadiliman, no? Ngunit malinaw na nakikita natin ang pangangailangan ng lakas na ibinibigay sa atin ng Diyos upang maging matatag tayo laban sa gayong mga puwersa, no? Alam niyo, ang bigat no sa kalaban natin, yung mga bigat sa kalaban natin, unang-una, hindi natin nakikita. But easily, he can influence the young at hearts, even the old. Ang lakas po kasi, alam niyo, yung kaaway mo, hindi mo nakikita, invisible siya Kita niyo yun? Madaling labanan pagka yung kaharap mo, nakikita mo. Ito hindi mo nakikita. No? So ano ang lakas na binibigyan ng Diyos? Okay, as we continue in our text, Apostle Paul explains, Roman number 3, the nature of this strength. No? Saan natin makikita yan? Sa Efeso 6, 14 hanggang 20. Makinig kayo. Idilat nyo ang mga mata nyo ngayong umagang ito para maging handa kayo sa 2024. Kaya't, sabi, maging handa kayo, ibigay sa inyong baywang ang sinturo ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo,
manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wasong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo, kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Andiyan po yung sikreto, no? Yung Christians, talagang maintindihan nyo, kailangan nyo maintindihan mabuti. We are all susceptible to the attack of the devil. Kahit anong gender mo, kahit ilang taong ka na, kahit nakapag-aral ka o hindi, si Satanas alam niya. Tanda mo, una siya sa'yo sa mundong ito. Ha? Siya ang may panukala ng lahat ng kasamaan. Ha? Una pa siya sa mundo kaysa sa'yo. Kaya alam na alam po niya kung anong gagawin niya. Alam niya nung araw na panganak ka. Alam niya mga magulang mo hindi nakakilala sa Diyos, kaya noon pa lang parokyano na kayo ng Diablo. Kilala kayo ng Diablo. Alam niya saan ka nakatira, kailan kayo pinanganak. Ha? At alam niya kung anong gagawin niya. Yung mga magulang natin, unbeliever noong time na yon. Wala tayong mga aral. Kaya tayo narahuyo Kaya tayo nahulog sa kasalanan dahil diyan. Ngayon lang tayo nagkaisip noong dumating ang salita ng Panginoon. Huwag nang maulit sa buhay natin. Noong Friday, nakikinig ako ng mga patotoo. Ang ganda ng patotoo. Yung mga, alam nyo, yung mga inaamin nila yung kanilang kasalanan. Pero nakita nila yung liwanag nang dumating si Kristo sa buhay nila. Andun ako sa likod na nagagalak ang puso ko na may mga taong na naliwanagan talaga. Nakita nila yung pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Imagine niyo kung di gumalaw ang Diyos. Ano po, nasaan tayo ngayon? Wala tayo sa church ngayon. Pare-pareho tayo. Yung iba nasa sabungan. Yung iba nasa karera ng kabayo. Yung iba nasaan? Yung mga nanay nasaan? Alam niyo kung saan kayo nandoon. Nakita niyo? Inalis tayo ng Diyos doon. Dinala tayo sa church, pinangaralan, binigyan ng magandang balita. Yung mga buhay natin ay umusad, nalayo, nahiwalay doon sa dating kalagayan natin. Kaya, sino ang pasasalamatan mo? Sino ang papuri mo? Hindi ba ang Diyos? Huh? Kawawa tayo kung wala ang Panginoon. Hindi dumating sa buhay natin yan. Ako po, kawawang-kawawa ako. Patay na siguro ako, hindi ko alam. Wala naman ako mabuting gagawin kung wala ang Diyos sa buhay ko. Hindi ko alam yun ano bang mabuti sa akin. Yung akala ko mabuti, masama sa Diyos Kaya mapapahamak ako. Kita niyo po yun? Kaya pag inaalala ko po yung araw ng kapanganakang spiritual ko, talagang minsan, hindi ako nalulungkot, kundi naapektuhan ako emotionally kasi paano kung hindi dumating yung araw na yon? Paano kung hindi sumapit yung araw na yon? Paano ako? Ito nyo. Ikaw, paano dumating si Jesus sa buhay mo? Kaya itong Diablo, ginugulo niya ng buhay natin. Kaya kung hindi tayo maghahanda at hindi tayo makikinig na mabuti sa mga aral ng Diyos, hindi tayo mananalangin at magbabasa ng Kanyang salita, liligaligin ng Diablo ang buhay natin. Kayong mag-asawa, sisirain nila yung pananampalataya ninyo. Aalisin nila yung pagtitiwala nyo sa isa't isa. Yung mga bata magre-rebelde sa mga magulang. Ano yung magiging mangyayari? Kawawa ang tao. Marunong ang Diyos Pero mo? Hinayaan niya, sige. Pero tinawag niya yung mga kanya. At yung mga kanya, hindi pwede nang agawin yan. Kailangan lang mag-ingat. Kasi pag nagpabaya tayo, doon ang talo tayo ron. Pero with regular attendance, prayer, reading, and devotion, walang magagawa si Diablo. Kasi hindi siya makakasingit Pagdating niya, tingin mo, naglalakad ka lang, didikitan ka ni Satanas, nagpe-pray ka. Alis na yan. Nakikita niyo? Kasi ando doon yung Espiritu ng Diyos sa iyo Hindi siya.
Pinaliwanag ng Biblia yan. Papasok lang yan sa buhay mo pagka wala kang ginagawa. Wala kang ginagawa. Idol. No? So tingnan natin. Sinabi kanina, yung nature of this strength. Puntahan natin yung letter A. The nature of his strength, it is the whole armor of God. The whole armor of God. Mahalagang pansinin natin mabuti kung ang talagang layunin natin ay magtagumpay. Kung talagang gusto mo ay maging victorious yung Christian life mo, kailangan nating magpakatatag laban sa mga lalang ng dyablo. Magpakatatag laban sa masasamang araw. Gamitin natin ang buong baluti na ibinigay ng Diyos sa Kristiyano, hindi bahagi lamang, kundi yung the whole armor of God. So, paano natin lalabanan ang hindi nakikitang kalaban at persang espiritual na sandata ni Satanas? Paano natin lalabanan yan? So, gamitin natin ang baluti ng Diyos at lumaban gamit ang espiritual na mga sandata na ibinigay ng Diyos sa atin. So, ano ang mga ito? Punta natin letter B. The whole armor of God involves, number 1, the truth, which serves like a belt. Para siyang sinturon. O yan ang gagamitin natin. Yan ang kasama doon sa kabuuang baluti na ibinigay ng Diyos sa atin. Gagabayan ito ang buhay natin. May direksyon, may mabuting layunin. Ang katotohanan ay makakapagpalaya sa atin mula sa kasalanan na nakaakap sa atin tulad ng sinturon. Nakita niyo? Ano sabi ni Apostol Juan tungkol dito sa 8:32? Sabi niya, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Wala pong ibang magpapalaya kundi katotohanan. No? Number 1 is truth. Number 2 is righteousness, which guards like a breastplate. Sa dibdib yan nakasuot. Righteousness. Yung paggawa ng mabuti, mga kapatid, ang magbabantay sa ating mga puso. Kung hindi, it will give us emotional and judicial sin. Sinabi rin ni Apostol Pablo na ang katwiran ay matatagpuan lamang kay Kristo sa Kanya na nag-iingat sa atin mula sa mga akusasyon ni Satanas. Yan po yun. Yan ang gamitin ninyo, maging righteous, no? Philippians chapter 3, verse 9, at lubusang makasama niya ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yang righteousness na yan, galing po yan sa ating pananalig sa Diyos. Kaya tayo naging righteous. Remember, God forgive us, no? In all our sins, di ba? And on that day, we became righteous. Yun po yun. Ano sumunod? Natatanggapin na dapat mong isuot? The gospel of peace, which is crucial to our ability to stand against our enemy. No? Gospel of peace, yan ang pag-aaralan natin for 2024. Uumpisahan na natin gawin yan sa mga kapitbahay, kaibigan, kakilala, at mga mahal sa buhay. Roma 1:16 hanggang 17, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. No? Ngayon pa lang, excited na ako sa darating na taon. Ang dami nating gagawin sa church. Ito yung mga magre-recover tayo sa mga lost time natin. I-recover natin lahat. Hindi ako naniniwala na, wala na yan, hindi na natin pwede balikan. Hindi. Yung mga hindi natin nagawa, gagawin natin. No? May sinasabi nga yung kapatid natin kanina. Yung
Inihipo siya ng Panginoon. Yung heart niya, dinadala ng Panginoon sa pag-retire niya. Gusto niya mag-aral pa. At who knows, baka nga matuloy yung plano natin na magkaroon tayo ng school. No? Kasi sa ministry plan ko, yan po ang hindi nangyari, yung school. But who knows, no? Maaaring kahit na wala na ako, mangyari pa rin yan. Wala namang problema. No? At napakaganda yan. Yan ang mga tututukan natin. Yan yung mga dapat mga aspirations natin. No? Kaya itong 2024, sabi ko, magiging busy tayo. Marami tayong gagawin, mga kapatid. Kawawa yung may iiwan. Huwag kayong paiiwan, no? Kaya pagka sinabi kong lulusong tayo, lusong na lahat. No? Huwag na maglililis ng pantalon. Huwag na magtataas ng manggas. Lusong, basa na kung basa. Dapat ganun. No? Hindi pwede yung ay naku, tingnan mo muna, baka malamig yung tubig. Ay, sus. Sabi ng pastor, lusong tayo. Pastor, tingnan mo na, baka malamig yung tubig. O di buhusan mo na mainit, sige. No? Gamit ang ebanghelyo, maaari tayong magkaroon ng matatag na mga paa. No? Na magbibigay daan upang maihatid natin ang magandang balita sa ibang tao. No? Meron pa, Roma 10:15, sabi, paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasa sulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Ang church, pinoprovide lahat yung mga aral sa inyo. No? Tanungin nyo kung kinakatok ng Diyos ang puso ninyo. Inutusan ba kayong magligtas ng ibang tao? Tinuturuan ba tayong kausapin yung mga taong ligaw? Di ba? Meron po tayong malinaw na larawan kung paano lumalaganap ang ebanghelyo sa lahat ng tao sa mundo. No? Nagpadala si Jesus ng mga taong magpapahayag nito. Narinig ng mga tao ang pagpapahayag nila, nanalig sila sa ebanghelyo, nang marinig nila, kaya tumawag sila sa pangalan ng Panginoon at sila'y nangaligtas. Noong araw, hindi natin alam na yung palang pananampalataya kay Kristo magliligtas sa'yo. Hindi natin alam yun paano malalaman ng tao yun kung hindi natin sasabihin? Ano, isisikreto natin? Hindi ko sasabihin to. Hindi po. Di ba? Pagka nga may masarap pang nilutong ulam, kinikwento mo uy, alam mo ba, nagluto ako ng pansit. Ang sarap. Ang sarap talaga. Alam mo, kinabukasan naging lomi. Di ba? Yung nga lang kinikwento mo na wala namang kaalatoy-latoy yung mga kwento mo. Ba't hindi yung naghatid ng buhay sa tao, di ba? Ang sarap makita mo yung tao na born again, Pero mo, Pastor, anong oras ang schedule natin? Di ba? Excited siya, agang-maga. Biro mo, 7:30 ang gawain. Andito naman siya 7:30, kanya lang umaga. Hindi niya alam na hapon. Pero sobrang excited, no? Kapatid, 7:30 pa ng gabi. Ay, sayang. Di bali, okay naman. Siguro maaga na ako. Hindi na ako malilate. O ano pa susunod sa mga balutong isusot? Next is faith. Yan. Which is like a shield. No? Ang matibay na pananalig sa Diyos ang mag-iingat sa atin mula sa nagniningas na sibat na maring ihagi sa atin ni Satanas. Tulad ng maling doktrina, pagnanasa sa laman na nagbubunga ng kasalanan. At ang pananampalatayang ito, mga kapatid, ay nagmumula lamang sa salita ng Diyos. Ang sabi sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Ganda. 2024, excited ako. Inikilabutan na nga ako No? Next, ano susunod? Salvation, which is like a helmet. Wear that helmet. Sabi ko ngayon, kung anong size man yan, sige. 1 Thessalonians chapter 5, verse 8. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. At isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Ito ang pag-asa na ibinigay ng kaligtasan at mag-iingat sa ating buhay laban sa mga bagay tulad ng kawalan ng pag-asa at takot. Next, the Word of God. Yan, importante po yan. No? Narito ang sandatang tabak na dapat gamitin ng bawat Kristiyano sa mga labanan. No? The sword of the Spirit. Ito ay makapangyarihan. Aklat ng Hebreo 4:12, ang sabi, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa
may matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Bastante na yan, ha? Sa pamamagitan po ng tabak, posibleng mabagbag ang puso ng mga nakikinig ng salita. Ganyan po nangyari sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verse 36 hanggang 37. Ano sabi ni Apostol Pedro dito? Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ano po nangyari sa mga nakikinig? Nabagbag ang kanilang kalooban ng marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Yan ang tatanong sa inyo ng tao pag nakilala na si Kristo. Brad, paano na nakilala ko na si Kristo, tinanggap ko na, ano bang gagawin ko? Yan. No? 2024 to, nako. At huwag niyo kakalimutan yung pampito, prayer. The means by which we remain watchful. Kasi yung prayer, yan ang magpuprotect sa atin eh. Aha. Alam niyo, sa halamanan ng Getsemani, may tinuro si Jesus sa 3 alagad. Ano yung tinuro ng anong tinuro niya sa 3 alagad sa Mateo 26:41? Pakinggan niyo. Sabi niya, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Kaya kailangan ng prayer. Dapat maging watchful na po tayo and prayerful sa 2024. Yan, gagawin natin lagi dito yan. No? So, ang uri ng mabisang panalangin ay matyaga. No? Kailangan ang pagsusumamo para sa mga banal, lalo na sa mga may mabigat na pangangailangan. Gaya po ng hiling ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. No? Sabi po niya sa Ephesians chapter 6, verse 19 to 20, ipanalangin din ninyong ako yung pagkalooban ng wasong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo, kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, no, balikan natin. Huwag natin, meron pa tayong time eh. Today, huwag tayong puro pagkain ang nasa isip. No? Habang tayo nakaupo ay magkaroon tayo ng pagmumuni-muni. No? Balikan natin saan tayo nang galing. Tingnan niyo yung buhay ninyo noon, tsaka kumpara niyo sa buhay ninyo ngayon. Hindi natin maiiwasan yung pagkukumpara eh. Di ba? Di ba? Kaya sa television may mga pagkukumpara din. Nakikita mo yung labadang mangitim-gitim pa, tsaka labadang maputi. Kinukumpara yan eh. Ito, labas sa sa Joy, sa Tide, labas sa di ba? Ganun eh, kinukumpara. Tayo magandang tingnan natin yung buhay natin noon, saka yung buhay natin ngayon. Tapos tingnan natin kung sino yung kumilos sa gitna nito. Sino yung nagdala sa atin sa liwanag? Bakit tayo naging ganito ngayon? No, ha? Bakit ang interest natin yung mga bagay na kalooban ng Panginoon? Bakit yun ang inahabol natin ngayon? No? Bakit ang mga kabataan minimiti na makapaglingkod sa ministry? Bakit kaya? Marami na pong, next year marami po tayong gagawin. No? At magkakaroon mga physical na pagbabago. Ang mga musicians nandoon, ang mga aawit dito, malugang stage. No? Ito nakatabi to ron. Sa praise and worship, no? Ang kapatid magpo-full time sa saxophone, si Brother Jubet. Tapos, seryoso po to. Kukuha pa ako ng 2 batang karagdagan, bata ang kailangan ko para sa violin. Para next year, may 3 babae dito. Kung matatapos nila yung kurso, may 3 kabataan dito na nagbabiolin habang tayo maawit. Diba? Ang sarap pagmasa ng mga bata yan. 3 batang babae. No? Magbabiolin. Ang ganda, biro mo, merong sax, may keyboard, kompleto tayo. Nakakatulong po yan, nakakadagdag po yan eh. Nakita niyo yung mga awit natin, nakakapagpaalala sa ating mga emosyon. No? Balikan natin yung kabutihan ng Diyos, tanawin natin, para hindi lang tayo naghihintay ng
Pag ano, yung pagputok ng alas 12, no? Habang nagpuputukan, yung mga masasamang ginagawa natin, sumasabog isa-isa. Pangangalo niya, tiyung. Diba? Pagsamba sa Diyos, yan, boom, boom. Wala na yan. Tamo, gising na gising ka na ngayon. Sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 6:20, sabi ko, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Yan ang huling-huling. Ha? At ngayon, kung nais natin lumakad ng may proteksyon laban sa mga mapanirang gawa ng kaaway, kailangan natin isuot ang buong baluti na ibinigay ng Diyos at ito ay ang mga sumusunod. Truth serves like a belt. Righteousness guards like a breastplate. The gospel, crucial to our ability to stand. Faith, which is like a shield. The hope of salvation, which is like a helmet. The Word of God is the sword of the Spirit. Prayer, the means by which we remain watchful. Yang mga baluting yan ang kailangan nating taglayin sa bagong taon. Kung magkaganon, tayo ay lalakas sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Magagawa natin lumaban at manindigang matatag laban sa anumang maring ibato ni Satanas laban sa atin. Ngunit ang pagpili, kung isusot natin ang buong baluti ng Diyos, ay nasa atin po yun. Kaya isuot natin ang napakagandang baluting ito, no, sa harapin natin bagong taon. Pagpapalain tayo ng Panginoon Diyos. At sa umagang to, purihin natin ang ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Inaanyayahan ko po lahat na tumayo at tayo po ay manalangin. Ito na rin yung huling prayer natin sa service ng 2023. Lahat po ito very meaningful sa akin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, bagamat maiiwan namin ang isang tao na nagbigay sa amin ng kagalakan, pagpapala, pagsubok at kahirapan. Sa oras na ito, we pause to give you thanks, Lord. Nagpapasalamat kami na lagi ka namin kasama. Bawat araw ng buong taon. Naway alalahanin namin ang iyong banal na presensya sa mga darating na araw, linggo, buwan, at taong sasapit. Ama ng langit at lupa, sa maming gabi po, sa huling gabi ng taong ito, lilisan ang lumang taon at sasapit ang bagong taon. Makamtan nawa namin ang iyong lakas at karunungan sa darating na 12 buwan na ang lahat ng mga mabubuting bagay ay mangyayaring may kaayusan ayon sa iyong kalooban. Sumagana nawa ang bawat sambahayan ng church na ito na naging tapat sa mga nagdaang panahon. Purihin ang iyong dakilang pangalan ngayon at magpakailanman. Kaya't ito ang aking panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Tanggapin po natin ang bendisyon mula sa aklat ng Efeso 6:23 hanggang 24. Naway pagkaloob ng Diyos, Ama at ng Panginoong Kristo sa lahat ng mga kapatid, ang kapayapaan at ang pag-ibig nakalakip ng pananampalataya. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat sa inyo na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Kristo at ang lahat ng mapagpala na pagpala ng salita ng Diyos ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon. Magbatian tayo.